Okay, so magandang hapon po sa lahat at sa ating mga kapatid na sumusubaybay po sa ating series sa Revelation. Ay papasalamat po tayo sa Panginoon na nandito po tayo upang ipatuloy po yung pag-aaral natin dito sa Book of Revelation. Sa Book of Revelation, we have studied the prophecies, the one that was revealed to John when he was in Patmos, na kung saan ay yun po ay may kahalagaan sa ating kapanahonan ngayon. So, we will be discussing or reviewing some of the points sa Revelation chapter 18. Inspirational insights, especially sa prophecy po, ay tayo po ay may mga solemn reminders. Okay? Akin pong basahin dito sa Counsels on Sabbath School Work. Okay? Sabi po rito, many gems yet to be discovered. So marami pang mga liwanag ang siyang madiskubrihan natin. New light will ever be revealed on the Word of God to him who is in living connection with the Son of Righteousness. Let no one come to the conclusion that there is no more truth to be revealed. So ito po ay klaro na statement na may mga bagong liwanag na siyang ipapahayag po sa salita ng Panginoon sa Kanya na mayroong buhay na koneksyon sa araw ng righteousness or son of righteousness, anak, or talagang liwanag po yan. Liwanag ng katwiran ng ating Panginoon. At sabi po dito, let no one come to the conclusion. Kaya walang taong mag-conclude na wala ng liwanag na darating pa sa atin. Dahil sabi po rito, the diligent, prayerful seeker for truth will find precious rays of light yet to shine forth from the Word of God. Kaya kung tayo po ay diligent to study the Word of God, there's a lot of lights that will be revealed to us, mga kapatid. So this is actually inspired writings that warrant us na mayroon pa po mga liwanag na siyang ipapahayag po sa banal na kasulatan. Sabi rito, many gems are yet scattered that are to be gathered together to become the property of the remnant people of God. So ito po yung talagang ninanais ng Panginoon ng kanyang mga nalabi na bayan ay magkaroon ng liwanag na ito po ay nakakalat lamang sa banal na kasulatan. Ngunit kailangan po natin na saliksikin at aralin po, mga kapatid, para at least maabot po natin ang tunay na pagkakilala po sa katotohanan. Okay? So bago po tayo magpapatuloy, tayo po muna ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa hapong ito, Panginoon, kami po ay nagpapailan lang ng aming samot tiling sa inyo. Nagpapasalamat na nawa ang patuloy ninyong basbas ang aming maranasan, especially dito sa aming pag-aaral po sa Aklat ng Revelasyon, Apokalipsis, na kung saan dito po ay pinahayag ang mga mangyayari po sa huling mga araw. Kaya nga po nais namin na ibalik sa inyong papurit pasasalamat na ito ay nawa aming maunawaan na nais po ninyo bilang inyong bayan ay magkaroon po ng mga liwanag na ito upang kami ay mamuhay ng ayon lamang po sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon at salamat po sa Banal na Espiritu na siyang aming gabay sa aming patuloy na pag-aaral. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa Revelation chapter 18, pero nais ko pong ibalik sa inyo yung mga prinsipyo kung paano ay yung aklat ng Revelasyon o Apokalipsis
ay mayroon po siyang tinatawag natin na chronological setting. Okay? Yung chronological setting of the book of Revelation. Para po maunawaan natin na itong aklat pala ng Revelation ay mayroon po siyang chronological na dapat natin pansinin, na kung saan ito po ay nakatala dito sa banal na kasulatan. Okay? I will be sharing to you the chronological setting of the book of Revelation bilang balik tanaw po sa ating pag-aaral dito sa book of Revelation. Okay? Okay. Ito po yung chronological setting by chapters ng aklat ng Revelation. Okay, Revelation or Apocalypse. Mapapansin po ninyo dito na from you have there the red side, okay? Yung mga boxes na ito. Creation, okay, this is a creation, flood, the cross, fall of Rome, end of time of the end, sealing of the 144,000, the time of trouble, close of probation, the end, millennium, second resurrection, and then the eternity. So that is actually the eternity is it actually started with the second resurrection. Na kung saan yung second resurrection, that is actually after the millennium. So these are actually the setting of the chapters of Revelation. Kaya nga po makita natin dito na itong mga chapters sa book of Revelation, especially starting with chapter 6. Nakikita po natin dito na itong chapter 6, actually it encompasses or nag-uumpisa po yan because this is actually about the sealing or tinatawag natin na sixth seal. Ang sixth seal po kasi ay talagang kwan po yan, ay from the creation up to the end, na kung saan ay pagkatapos po na magkaroon ng yung millennium, ayun po yung matapos na po yung chapter 6. Okay? Yung papansin nyo po ang sunod dito ay chapter 7. Yung chapter 7 po ay mapapansin natin yung time of the end. Kailan po ba yung time of the end? Okay. Ayon po sa banal na kasulatan at sa propesiya, ang time of the end is a period of end of time. Okay? It's a period. No? We have different phrases here. Okay? Somewhat that we are playing words. Yung tinatawag na time of the end is actually a period of time. Yung end of time ay kwan din po yun. Actually, it's a point. It's a point of time where it is the ending. Okay? Kaya nga po, yung time of the end is actually, there is still a probation. Okay? Probation for who? Okay, probation for the church and probation for the world. Kaya mayroon pong tinatawag na first fruit and second fruit. Okay. Kaya yung time of the end, nag-start po yan na kung saan ay yung pagkuhan po ng time of the end, yun po ay sa kamanahunan ng tinatawag natin na yung cleansing of the sanctuary. Yung cleansing of the sanctuary, mga kapatid, ay nag-umpisa po yan ayon po sa Daniel chapter 8 verse 14 na unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. That is actually Daniel chapter 8 verse 14. At kaya nga po ito ay medyo deep siya. Kaya hindi po natin inano yung ito ay series ng Revelation. So kailangan po may mga background tayo sa history. Kaya nga po mayroon din po tayong tinatawag na biblical history at yung prophecy study. At itong chapter 7 is actually a sealing of the 144,000. At alam po natin na nag-umpisa po ang pagtuturo nito
sa kapanahonan pa ni Ellen G. White. Okay? Sa panahon po ni Ellen G. White, ay pinakitaan po si Ellen G. White ng vision. Okay? So there was a vision for her na kung saan ay mababasa po natin sa early writings 277. Okay? At umpisa natin actually yan kung pansinin natin yung purification of the church. Kasi yung 277, that is a swelling, that is a loud cry. But before that happens, na magkaroon ng loud cry, there are still people who will be gathered, which is the 144,000 as the first fruit from the church. Kaya nga po sa Revelation chapter 7, ay sinasalaysay po dyan, pinakita kay John yung grupo ng mga maliligtas in the last days na buhay. Okay, so may pagkakaiba po sa mga napatay. Okay? Ito po ay patungkol po sa mga buhay. Yung 144,000 is actually the first fruit of the living. And the second fruit of the living is the great multitude. Kaya itong chapter 7, it actually is a period of time from the sealing of the 144,000 when Ellen G. White was envisioned. Sinulat niya po sa page 14 and 15 of early writings. Okay? So mapag-aralan po natin yan sa Revelation 7. Nalampasan na po namin yon. So ito po ngayon ay nasa Revelation 18 tayo. Pero mayroon po tayong series niyan. Nasa YouTube channel po at I will share to you the link. Okay? Gusto nyong balikan yung studies na yon, ay nandun po, na-explain po natin. Okay. So itong chapter 7 is actually sealing of the 144,000 and it will pass through the time of trouble. Ang time of trouble, ayan po ay naitala sa Daniel chapter 12 verse 1. Ayan po ay tinatawag na time of trouble, trouble such as never was since there was a nation. And it is also called the Great Tribulation. Okay? At nababanggit po dyan na Michael will stand to preserve and to deliver his people. That's why this 144,000 will be delivered. And they are also the people that will stand on Mount Zion as it was written in Revelation chapter 14. Kaya makita nyo ito mga kapatid. Oh? Kita nyo po yung yellow. The same po yan. So ito po ay nauna na inihatid or binahagi ni Ellen G. White. Ngunit sa panahon po ng naunawaan at ma-set yung chapter 14, ay dito po ay silyado na. Silyado na po yung 144,000. That's why they are standing on Mount Zion with the Lamb. Okay? Kung inyo po buksan ninyong Bible, atin pong i-clear. Okay. Basahin po natin yung Revelation chapter 14 as part of our review para at least maunawaan po natin yung chapter 18 because we cannot really understand chapter 18 unless we understand those previous chapters na atin pong napag-aralan. Okay. Revelation chapter 14 verse 1. Kung mayroon po kayong Bible, pwede po ninyo buksan at basahin po. Anyone po na makabukas, I just unmute your microphone and then we can read. Okay? Okay, Revelation chapter 14, verse 1. Okay, mayroon po bang makabasa sa Tagalog? Ang sa akin po dito ay English. Sige po, Sister Veronica. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Zion at ang kasama niya 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang noo. Okay, so mapapansin ninyo dyan mga kapatid na yung lamb or kordero ng Panginoon ay nakatayo doon sa Mount Zion. At
Sino pong kasama niya? Ang 144,000. That is the time where this chapter was set during the time of trouble. Okay? So makikita nyo diyan mga kapatid, yung time of trouble. Pagkatapos nitong sealing of the 144,000 na siyang ibinalita po sa atin sa panahon ni Ellen G. White, na nagkaroon po ng vision si Ellen G. White, ang purpose po ng ating iglesia bilang Seventh-day Adventist ay to gather the first fruit. Ngunit ang nangyari po sa ating iglesia, ayon din po sa propesiya, ay noong paggasik o paglatag ng net sa dagat, ay iba't ibang klaseng isda ang nauli. Kaya nga po, idadalhin pa sa shore, sa dalampasigan, para ano? Para piliin kung alin ang tama o yung good fish. Kaya mayroon pong purification, paglilinis. Kaya yung ating iglesia, lumaki na naging bundok, kaya nga po mayroon pong cutting out o quarry na kung saan ay linisin, the process of sealing. Silyuhan niya po ang kanyang bayan. Pag silyado na po yan, si Kristo po bilang the Lamb of Christ o the Lamb of God, siya po ang kasama nila. Ibig sabihin ay Christ will be with them. Ito po ay mga kapatid ay hindi po yung second coming. Pag second coming kasi is visual, audible po yun. Ibig sabihin dito mga kapatid, ang presensya ni Kristo ay nandyan sa kanya, bagamat hindi siya makikita. Okay? Dahil sa second coming, yun po yung talagang visible coming niya. Pero dito po sa Revelation chapter 14, verse 1, the 144,000 is standing with the Lamb, which is actually, walang sinabi na, can you see him? It is only actually the presence of the Lamb in them, because that will be during the loud cry, no? Na kung saan itong chapter 14, kung inyo pong pag-aralan yung chapter 14, ito po ay nababanggit po dito yung tinatawag natin na three angels messages. Okay. At alam natin, ang ating church nag-umpisa po noong 1844, dito po sa time of the end. Okay? So, during the time of the end, na paglabas ni William Miller, ay sabi niya mayroong cleansing of the sanctuary. Yung cleansing of the sanctuary, mga kapatid, ay linisin ang sanctuaryo. Saang sanctuaryo? Yun po yung tanong. Ang sabi ni William Miller, ang lupa. Kaya sabi nila, noon, ay ibibinta na natin lahat ng ating mga ari-arian dahil darating na si Kristo. Kaya mayroon pong movement of the advent of Christ. Pero hindi po yun naganap dahil mali ang aplikasyon. Okay? Dahil ang kanilang pag-interpret po ay private interpretation. Ibig sabihin, ang aplikasyon ay hindi tama. Pero yung date at yung activity na yon, pangyayaring yon, ay mayroong katotohanan. Dahil si Kristo ay pumasok sa most holy place. Yung most holy place, mga kapatid, yan po ang kabanal-banalan na dako sa langit, na kung saan nandoon po yung mga listahan, the book of life. Yung book of life po, mga kapatid, ay mayroon pong 7 seal. Okay? Yung book na yon ay yun din po ang tinatawag na the book with the 7 seal. At walang maka-open noon. Bakit? Because that is the book of life, the book of the Lamb. At sino lamang ang makabukas niyan? Siyempre ang Lamb. At yun po ang pinasok ni Kristo doon. Noong 1844, ang pagkakilala po ng pagkaalam po ng mga Millerites during that time, ay darating na si Kristo sa lupa. Na dahil sabi nila, linisin na daw ang sanktuaryo. Hindi po nila alam na ang sanktuaryo na tinutukoy ay doon sa langit.
na mayroon pong nadungisan doon. Paano nadungisan? Dahil doon sa listahan. Yung listahan po, nandoon na susulat yung mga taong tumanggap. Yung nagpabautismo, yung kumilala sa Diyos, pero sa bandang huli ng kanilang buhay ay nagkamali at hindi na nakabalik. Kaya ang sanctuary, mga doctrine, mga kapatid, ay napaka-importante. Bakit? We don't believe in once saved, always saved. Dahil sa sanctuary na doctrine. Dahil mayroon pong proseso. Mayroon pong tinatawag na investigative judgment for the dead and investigative judgment for the living. Kaya nga po noong 1844, yun po ang paglilinis. At noong na-establish po, napatayo ang ating iglesia, that was 1863. 1863, our church had been named Seventh-day Adventists. At mula noon, mga kapatid, ay nagkaroon din ng vision si Ellen G. White. Ang kanyang vision ay the Seventh-day Adventists are traveling along the narrow path. Yan ay natala po yan, nakasulat sa early writings. Page 14, 15 hanggang po page 32. It's actually about the 144,000 na kung saan ay yung 144,000, ito po yung first fruit from the Seventh-day Adventist, which they are alone, the living. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga namatay, may pag-asa. Ang pinag-usapan po dito, yung mga buhay. Kaya nga po, sabi ng iba, kukunti naman ang maliligtas. Hindi po ibig sabihin ganon. Dahil ang maliligtas po ay marami. Dahil maraming namatay na matuwid. Di po ba? So, ang 144,000 are just living. So, they are living saints na kung saan ay natala dito sa chapter 7 ng Revelation na kung saan those are being sealed ay naitala din po yan, sabi sa TM, Testimonies to Ministers 445, kung ano po ang pinakita kay John in vision was also revealed to Ezekiel. Kaya walang ibang aklat po sa Ezekiel o kapitulo sa Ezekiel na nagsasabi patungkol sa sealing. May isang chapter lamang diyan. At yun po ay chapter 9 ng Ezekiel. Kaya yung Ezekiel 9 at saka Revelation 7 are the same. But in Revelation 7, it talks about the number. Doon sa Ezekiel, it talks about how it is being done. Kaya mayroon pong si angel doon na there are 6 men coming out of side of the north, that is actually heaven, and 5 have they have actually the writers in corn. Yun po ang naglilista. Yan po ang nagmamarka. Sila po ang nagsisilyo. At yun po yung process. Mapag-aralan din po yan sa Ezekiel 9. Kaya ito po ay talagang interrelated na mga subjects na dapat po ating mapag-aralan din. Okay. Ngunit dito po sa ating pag-aaral ay atin pong binabalikan. We are actually silip tanaw. Silip tanaw doon sa aming mga pag-aralan kasi dito na nga po tayo sa chapter 18. Ngayon, itong chapter 8 ay mula po yan sa flood. Okay? Ito ay patungkol din po sa seven seal. Okay? Sa mga activities yan, seven seal. Kasi yung seven seal ay mula po yan sa creation. Okay? So yung six seal na yan, mga kapatid, ay from creation dahil it actually, the names of all dead are actually in that period na hindi po natin maisapwera yung mga taong namatay. Kaya yung seven seal po na pag-aaral ay
buong kasaysayan ng sanglibutan. Kaya nga po itong chapter 6 ay mula creation hanggang end. Hanggang millennium po yan. Dahil yan po yung tinatawag natin na span of years or span of time, the history of the world. Okay? And then chapter 8, ito po yung mga specific na mga pangyayari. Chapter 8 and 9. And then chapter 10, it talks about the movement that will arise. Kasi chapter 10 po, kung inyong basahin dyan, ay it talks about the little book that was opened. Binuksan po yung anghel ay nakahawak ng little book and kinuha po yon at kinain. Nung kinain, matamis sa mga bibig like honey. Pero pagdating sa tiyan ay mapait. And that is a great disappointment. Kaya nangyari po yon noong 1844. Dahil ang mensaheng kanilang binuksan, yung little book na yon, ay Little Book of Daniel. Nabasa nila. So kinain nila. Ibig sabihin, they eat or they study the message. At matamis. They like to preach it. So during that movement, kaya tinatawag po sila na Philadelphia Church. Yung Philadelphian Church ay they are pure, they have brotherly love, at nagkakaisa po sila at that time. So ang purity po nila ay walang katumbas po sa iba't ibang mga iglesia. Yun po ay during that time na Philadelphian Church sa kasaysayan. Kasi may Philadelphian Church din sa early church. Ano? Dahil nangyari po yan sa Asia Minor. Yung 7 churches na yon, pag-aralan po natin yan sa chapter 1 and 2 ng Revelation. Na kung saan nandun po sa ating series. Sa YouTube channel po natin ay lahat po ng mga explanation ay nandun. Okay? So, itong chapter 10 at part ng chapter 11 ay dito po na tala yung kasaysayan ng paglabas ng Millerites movement at ng Seventh-day Adventist. Na kung saan ay ang libro ni Daniel binuksan po. Dahil si Daniel, sabi nga po ng nakasulat doon sa Daniel, takpan mo. Okay, takpan po yung nakasulat sa Daniel. Ibig sabihin, kahit si Daniel po ay hindi niya naunawaan ng kanyang nasulat doon. Okay? It will be understood when the time is due. Kaya nga po itong little book na sinasabi sa chapter 10 na binuksan po dyan na kinuha doon sa anghel, kinain yung libro na yon, tapos matamis sa mga bibig, tapos mapait. Yun po ay experience yan ng mga Adventists at that time. The great disappointment. Kaya sabi roon, prophesy again to many people. Kaya nagkaroon tayo ng Seventh-day Adventist. Yun po ang paglitaw or pag-usbong ng Seventh-day Adventist. Fulfillment po ng chapter 10 ng Revelation. Okay? I hope you understand ito mga kapatid. Pero doon sa ating pag-aaral sa solely for chapter 10 ay na-explain po natin yan doon. Okay? Nire-review lang natin po para at least mayroon po kayong background. Ano po? And then yung chapter 11, it also actually from the cross. Okay? So kung basahin niyo po yung chapter 11 na yan, it is actually encompasses from this time, from the cross, up to the time of the pagdating ni Christ, second coming. Okay? Dahil ito ay millennium na po ito. Okay? So, ang chapter 11 is until the end. Until Christ comes. Okay? So, after nito ay wala na po. So, ang chapter 11 not applicable already kasi na-fulfill na. Okay. Ngayon, ang chapter 12, alam niyo po mga kapatid, yung chapter 12 is actually this is conflict. Conflict between evil and good. So, nandyan po yung the woman and the dragon. Yung woman and the dragon ay in every age, there are people of God. So, yan po ay nagre-representa sa babae. So, that is a church.
So there are believers during the time na nananampalataya sa Diyos. Ngunit mayroon din pong kaaway, kaya nandyan yung dragon. Kaya itong chapter 12, it actually talks about the conflict between Satan and the church, na kung saan ay mapag-aralan din po yan sa chapter 12, the ever-living church of God, na kung saan ay nananatili hanggang ngayon po, mayroong representante ang bayan ng Diyos. Okay? Chapter 12 po yan. Ang chapter 13 naman po ay dito po naman umpisa yung leopard-like beast. Yung leopard-like beast ay naitala po Revelation chapter 13 verses 1 to 10, na mayroon po diyang lumabas na leopard-like beast. Saan po siya lumabas? Mula sa dagat. Okay? So, mula sa dagat, that is ancient countries. Na kung saan itong leopard-like beast, mayroong 7 ulo. Okay? Ang kanyang 7 ulo ay mukha ng leon. Okay? Lion. Okay? Pero ang isa doon ay nasugatan. So, ang sugat niya ay sa ikamamatay. Yun po ay nagpapakita ng papacy. Natapos po, kwan po siya, gumaling po yung sugat noong 1798. Bakit po? Dahil siya po ay nakwa na. He was freed from prison. So, bumalik po yung kapangyarihan ng Papa. Okay, yun po nag-umpisa actually na unti-unting gumaling. Unti-unting gumaling po ang sugat, nasugatan yung papacy dahil sa kay Martin Luther noong Reformation. So kaya nabilanggo yung Papa. Noong nabilanggo po yung Pope ay medyo mahina yung Catholicism, yung Roman Catholic. Pero noong 1798 ay na-absuelto po ang Papa. Bumalik po ang kapangyarihan hanggang sa ating kapanahonan ngayon. Kaya noong 1929 din po ay mayroon pong completely healed. Completely healed yung kapangyarihan ng Papa. Kasi ang mensahe po ng Panginoon ay na-reject. Okay? Once the message of the Lord has been rejected by the church, then it is actually the wound that was healed or that was wounded will be healed. Kaya bumalik po yung kapangyarihan ng Papa at sa ngayon po ay namamayagpag at yan po ang gagamitin ng United States to declare the Sunday Law. Okay? So yan po ay chapter 13. Kasama po dyan yung two-horned beast. Yung two-horned beast ay naitala po sa verses 11 to 18. Okay? So yun po yung mga dalawang beast po ang nandyan sa Revelation 13. Ang chapter 14 po ay mula po dyan sa time of trouble. Now when Michael will stand on Mount Zion, okay, that is a deliverance for God's people. And it says in Daniel chapter 12 verse 1 that it will be a time of trouble such as it was never since there was a nation. Basahin po natin Daniel chapter 12 verse 1. Okay, para po makuha tayo. Okay, if you have your Bible, you can open it in Daniel chapter 12 verse 1. Na ito po ay katugma doon sa Revelation chapter 14 na that the Lamb will stand on Mount Zion. Tingnan po natin kung itong chapter 12 ng Daniel talks about God's people as well or mayroon po siyang the same na event na pangyayari. Okay, tingnan po natin Daniel chapter 12 verse 1. Okay, kung nakita niyo po sa Tagalog, atin pong basahin. Just unmute your microphone. Sige po.
At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon na ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahon yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Okay. So yan po mga kapatid, yung itong time of trouble ay mangyari po yan mga kapatid. Time of trouble which has never been, hindi pa po nangyari mula noong may nasyon. Ibig sabihin, matinding, matinding kwan po ito. Matinding tribulation o trouble na madadaanan po ito ng 144,000. Kaya yung mga Adventista na hindi po makatayo sa time na yan, hayaan po ng Panginoon na sila ay magpahinga. Okay, yan po ang purpose niyan. Yung 144,000 tested na po yan. Kaya sa ngayon pa lang mga kapatid, we are tested. Ang ating buhay, ang ating karakter, ang ating pong kung ay sinasapsapan po yan. Ang ating karakter. Kaya unti-unti po nababago ang ating karakter when trials and sufferings happens in our lives. Ngunit pagdating po nito sa time of trouble, silyado na po ang bayan ng Diyos. Wala na sa kanilang magkamali pa, magkasala pa. Dahil silyado na po sila. So, yan po ang tinatawag dun sa Revelation chapter 12 verse 17 na sabi doon, ang dragon nagalit sa babae. Bakit? Dahil hindi niya na magalaw ang babae. Sino ngayon ang kinalaban niya? Ang kinalaban niya po ay yung mga nalabi. Nalabi sa ano? Nalabi sa kanyang binhi. Basahin natin. Okay. Revelation chapter 12 verse 17. Okay. So ito po ay napakaganda na at least may madaanan po natin itong mga teksto na ito. At least madagdag po sa ating prophetic knowledge about the prophecy. So Revelation 12 verse 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Okay. So, dito po mapapansin natin na ang dragon ay nagalit. Nagalit po ano? Nagalit siya sa babae. At talagang nagagalaiti siguro yung dragon. Pero sino pang inabol niya? Bakit hindi niya inabol yung babae? So ang inabol niya po yung nalabi sa kanyang binhi. Yung mga taong tatawagin ng 144,000 during that time mga kapatid, itong babae na binabanggit dito ay pure church. Pure church na po yan. They are unadulterated. They are the 144,000. Bakit? Ano ang nangyari? Bago nangyari ito na nagalit yung dragon, mayroon pong pangyayari na kung saan ay dapat nating maunawaan. Ano bang ginawa ng dragon? Dahil nagalit siya sa babae. Bago pa man nangyari ito na nagalit siya, mayroon muna siyang ginawa. Anong ginawa niya? Okay, basahin natin. Balik tayo sa verse 15. Okay? Ganon din na teksto na kapitulo. Kapitulo 12, kapitulo 12, versikulo 15 po. Ano ba ang ginawa ng dragon? Tapos ano ang nangyari? Yan po ay 15 tapos 16. Okay? Para at least may background po tayo. Bakit nagalit yung dragon? Okay, pakibasa po ng 15 and 16. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig gaya isang ilog, upang maipatangay siya sa agos, at tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. Okay. So yun po yung nangyari. Ang ginawa ng dragon ay nagbuga siya ng tubig.
Okay. Ang tubig po sa Bible prophecy ay people. Okay? At maling prinsipyo. Okay? Yun po yung simbolo ng water. Maling simbolo dahil galing po sa dragon eh. Kung galing yan sa Diyos, kaya yung may fountain din ng Panginoon eh. Yung fountain ng Panginoon ay pag magbukas po yan, it's actually as healing. Pero dito po ay katulad po sa napag-aralan din na namin kahapon na kung saan ay mayroon pong yung ulan. Yung ulan po ay tubig din po yun, di po ba? Ayun po ay doctrine. Pero kung ang tubig ay galing sa dragon, siyempre, kwan po yun, maling doktrina. Ano po? So, ibig sabihin, nagbuga po siya. Nagbuga siya sa likod ng babae para para matangay yung babae. Yung babae dito ay tunay na mga mananampalataya ng Panginoon. So, ngayon, nagbuga ang dragon o ang serpente o ang ahas ng tubig at naging flood ito para matangay yung babae. Pero natangay bang babae, mga kapatid? Hindi po ba hindi, no? Hindi natangay yung babae. Bakit? Anong ginawa ng lupa? Nagbuka ang lupa at nilamon yung tubig. Yan po ang simbolo ng Ezekiel 9. I-purify po ng Panginoon ang kanyang iglesia dahil yung dragon ay nagbuga ng hindi tunay na mga konbertido sa loob ng iglesia. Gusto niya tangayin ang ating iglesia sa pamagitan ng mga hindi tunay na mananampalataya. Ngayon, tulungan ng lupa ang babae. Lalamunin yung river na yon, yung tubig na yon na binuga ng dragon. Kaya nga po sa 17, naggalit siya sa babae. At anong ang gagawin niya? Makipagbaka siya, makipaglaban siya doon sa mga remnant, yung mga tatawagin ng 144,000. Ibig sabihin, mga kapatid, during that time, ang great multitude will be characterized as they are also obeying God and they have the testimony of Jesus dahil makinig sila at that time, mga kapatid. So yan po yung prophetic na information na makikita po natin, insight dito sa Revelation, mga kapatid, na bakit nagalit yung dragon sa babae. Dahil pagbuga ng tubig na gusto niyang tangayin ang babae, hindi matangay. Tinulungan ngayon ng lupa. It is God's actually intervention na nais ng Panginoon na malinis ang kanyang iglesia. Kaya yung babae ay mananatili na matatag. Kaya may silyo siya. Dahil mayroon na pong mensahe sa chapter 7. Noong 1844 pa lang, nag-umpisa na po ang panumbalik ng mensahe para matipon po ang 144,000. Okay? At yung pagdating dito sa 14, ay kuha na po, silyado na sila. Kaya itong mga kapitulong ito, mga kapatid, sa ating pag-aaral ay napakahalaga. And then after po ng 15, ng 14, ay panahon po ng close of probation. Okay, this is a time of close of probation na mangyari po yan na mayroon pong pangyayari dyan sa chapter 15. Kaya din po yan, na-explain din yan. Na kung saan ay yun po yung mga may mga darating or mga events na kung saan ay paghahanda para doon sa pag-outpour ng 7 last plagues. Kasama po ng chapter 16. Yung chapter 16 po, mga kapatid, is actually the outpouring out there. Yan na po yung 7 last plagues na kung saan ay ihulog dito sa lupa. Ngunit ang bayan ng Diyos, mga kapatid, ay nandun sila sa kanyang bayan o sa kanyang kingdom. And then chapter 17, ang chapter 17, mga kapatid, ito na po yung time of trouble, ang tinawagan po sa 11th hour call,
Okay, ito po yung silyado ng 144,000. Ang kanilang pagtatayo po pagminsay ay 1 hour. 1 hour parabolical, 1 hour po yan. Hindi ibig sabihin mga kapatid na literal na 1 hour. Kundi it's a symbol of a time of the last call for the great multitude. Okay? At chapter 17 talks about the scarlet-colored beast. Yung scarlet-colored beast, mga kapatid, is actually the composite beast na siyang karoon ng kapangyarihan sa buong lupa. Kaya ang target po nila 2030 ay magkaroon po ng one world system. World order. Isahin po nila ang sistema sa sanglibutan. Yan po ang pakay nila dyan. Dahil yan po ay aplikasyon mangyayari po na itong Revelation 17 ay mangyayari. The scarlet-colored beast. Yung scarlet-colored beast ay may nakaupo po na babae dyan. The vile woman. Scarlet po siya, pula siya dahil makasalanan. So during a time, that is a time of Babylon. At the same time, yung chapter 18 ay mai-fulfill din mga kapatid. Dahil God's people will be called out from Babylon. Kaya doon sa chapter 18 verse 1 to 4, the earth will be lightened with God's glory because God's people, the 144,000, the yellow here, okay, silyado sila. So they will preach during the loud cry, chapter 18. So ang earth will be lightened with God's glory. And it will prepare for the soon coming of Christ. Ito na po yung chapter 19. Ay yung chapter 19, ay ito na po yung parating na ang Panginoon. Okay? Pero dito sa chapter 16 kasi makita nyo dyan, ito na po yung intervention ng Panginoon. It is the Lord that makes it possible that He will execute the judgment. Bakit po? Parang ito na po yung tinatawag natin na first death ng mga wicked dahil sila'y papatayin. Okay? During the 7 last plagues, mayroon pong mamamatay dyan. It's actually the first death. Unang pagkamatay nila. Okay? Dahil sa chapter 20 verse 5 and 6, sabi doon, mapalad ang mabuhay sa unang pagkabuhay. Dahil wala nang kapangyarihan ang pangalawang kamatayan. So ibig sabihin, pag namatay ka ng primera, kung ikaw ay na kay Kristo, may buhay ka. Pero kung ikaw ay mamatay na wicked, bubuhayin ka sa ikalawang pagkabuhay. Iyon na po yung second resurrection. Yung second resurrection po ay after na po yan ng millennium. 1,000 years, bubuhayin po yung lahat ng mga wicked in this period of time. Mababasa po yan sa chapter 20. Okay? And then, kaya nga po ay iniisa-isa natin yan para at least mayroon tayong bird's eye view ng lahat ng aklat ng Revelation na kung atin po itong pag-aralan ay talagang kung tayo lang po mag-aral nito, hindi natin maunawaan. So sa tulong ng Banal na Espiritu mga kapatid, ay ito ay na ating napag-aralan. At sabi nga po rito, may mga warning po dito. Solemn warning, okay, or reminders. Sabi rito sa the same book, Counsel to Sabbath School Work, mga kapatid, page 35, paragraph 2. Investigation of doctrine. There is no excuse for anyone in taking position that there is no more truth to be revealed. Parang pariyo lang mga kapatid, ano? And that all our exposition of the scripture are without an error. Na para bagang tama na yung ating iniisip na doktrina natin. Kaya hindi na tayo nag-aaral. Marami po sa mga Seventh-day Adventist na hindi na po nag-aaral. Dahil alam nila
Alam ko na yan. Alam ko na yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya naging kampante na po sila. Alam ko na yan. May 28 fundamental doctrines na eh. Oh. So, naging kampante po ang tao. Kaya yun po ang kanilang trap. Yan po yung trap na maging satisfied na lang sila na kung saan ay kulang pa pala mga kapatid. The fact that certain doctrine have been held as truth for many years by our people is not a proof that our ideas are infallible. Hindi ibig sabihin na matagal mo na pinangawakan niya ay tama na. Kaya usisain natin kung tama ba o mali. Baka may kulang. Kaya ang Diyos ay magbibigay po sa atin ng karunungan, dagdag karunungan pag tayo po ay nag-review, nag-aral ng salita ng Panginoon. Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair. No true doctrine will lose anything by close investigation. Okay? Na kung saan ay dapat po talaga nating pag-aralan. Ano? Kaya mapalad po kayo, nag-aaral tayo. Ano? Okay, another reminders. Testimonies to Ministers 105, paragraph 3. Those who allow prejudice. Ayan po. Kaya kawawa po yung mga prejudice dito. Kasi pag ma-prejudice na po sila, hindi na nila malaman kung anong totoo. Kasi prejudice na eh. Ayoko makinig dyan. Kasi offshoot yan, ganito, ganyan ang sasabihin nila. Kaya kawawa naman. Kaya ang gagawin na lang natin mga kapatid, ipanalangin sila. Panginoon, tulungan nyo naman ang taong ito kasi nakuan po siya, nabulagan. Oh. Sabi rito, those who allow prejudice to bar the mind against the reception of truth cannot receive the divine enlightenment. Yet, when a view of Scripture is presented, many do not ask. Nakarelate po ba tayo nito? Na marami po mga tao na hindi na magtatanong. Is it true? In harmony with God's Word. But by whom is it advocated? Sino bang nagdala niyan? Sino kuturuan ba yan? Yan ang mga tinatanong nila. Ang tanong sana, totoo ba ito? Nakasulat po ba yan? Iba yung tanong nila ngayon eh. Sabi nila, kanino ba yan galing? Baka sa David yan. So yun, nagsarado na. So yan po yung mga trap ni Satan na kung magtatanong tayo saan ang galing, dapat alamin natin, ito ba ay totoo? Nakasulat ba yan? Kung nakasulat, bakit hindi tanggapin? Hindi po ba? So sabi po rito, and unless it comes through the very channel that it pleases them. So kung hindi galing sa pastor nila, hindi na sila maniwala. So close-minded na siya mga kapatid. Kaya itong trap ni Satan. Okay? Toro, sabi rito, so thoroughly satisfied are they with their own ideas that they will not examine the Scripture. Evidence with a desire to learn, but refuse to be interested merely because of their prejudices. So yan po yung mga kapatid, yung mga solemn reminders po dito na dapat nating tingnan. The Lord often works where we less expect Him. Minsan mga kapatid, gumagawa ang Panginoon sa hindi natin inaasahan. Gagamit po siya ng mga sometimes uncommon. Hindi po siya kalimitan nangyayari. Kaya nga po sabihin ng mga tao, kanyan, offshoot yan, hindi yan katuruan ng ating iglesia. He surprises us by revealing His power through instruments of His own choice, while He passes by the men to whom we have looked as those through whom light should come. Na sana ang mga pastor ang magbigay ng totoo, pero hindi. Hindi ganun, hindi natin sila maasahan. Okay? God desires us to receive the truth upon its own merits because it is truth. Dapat tanungin na lang natin, totoo ba yan? Basahin nga natin. Kung totoo, mababasa. Kung hindi mabasa, ayun, sabihin natin hindi totoo. Pero kung nabasa mo, napag-aralan mo, accept it. Yun lang po yun. Ganun lang kadali, mga kapatid, ano? And sabi pa po rito,
those who have not been in the habit of searching the Bible for themselves or weighing evidence have confidence in the leading men and accept the decision they make. And thus, many will reject the very messages God sent to His people if these leading men or leading brethren do not accept them. Kaya kung i-reject po yan ng pastor, marami po ang mag-reject din dahil maniwala sila sa pastor. Yan po ang trap ni Satan. Kaya ngayon pa lang mga kapatid ay dito sa ating pag-aaral, there are actually warnings na binibigay po ng ating Panginoon para po maging handa tayo. Okay? So, dito po I think nagtapos muna ang ating pag-aaral. We have to come 1 hour for our study. Na pasalamat po ako na attentive po kayo sa pakikinig. Ano po? At kung may question po kayo, maaari pong buksan ninyo ang inyong microphone at you can ask question or clarification or reflection. Any reflection po sa ating nabasa o ating napag-aralan ngayong hapon. Yes, Sister Susan, yes. God is awesome. Amen. Amen po, glory to God. Salamat po na matagal na po palang tinawag ng Lord yung 144,000. Opo. At salamat po na merong Ellen G. White, merong Brother Hotep, Yes. nagpatwanag ng mga bagay na hindi nauunawaan. Kung wala po yung Zacarias chapter 4, talaga po malalaman na sino man tagapagturo kung saan nanggagaling ang tunay na genuine word, yung may enlighten sa mata ng bawat isa at nakakarinig ng word of God. Kaya salamat po sa Panginoon. Wala na pong fear, wala pong doubt kahit na sino ang kaharap dahil mas makapangyarihan yung Diyos na nasa atin sa mga teaching pong nabanggit ngayon. Siya po ang makakakilo sa atin. At salamat po na pagdating ng Jacob, trouble, times of trouble, ay meron na pong mga salita na iniready siya. Salamat po sa revelation kahit binalikan po ninyo yun mula po sa chapter 6. Salamat po na sa chapter 6 ang simula ng kapahayagan para maunawaan ang mangyayari sa simbahan sa loob ng church. Hindi po talaga madaling magturo na naangkin na marunong na siya, may pangunawa. Kung talagang hindi po siya ng Diyos at hindi nagkaroon ng knowledge from the power of our Lord, yung pong knowledge and wisdom na pangunawa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi po kayang unawaan yung mga salitang narinig ngayon. Amen. At nakaka-amaze po dahil totoo po na yun ang hinahanap po ng ating kaluluwa. Na ano ang kulang? Ano yung mga nawawalang mga salita na hindi na naiibigay sa tao kaya hindi sila nabubuhay? At tunay po na nakakapagbuhay na po talaga. Salamat po sa Lord. Yung revelation ay buhay na salita na kumikilos at para maging ready ang pagsasalita. Sabi po ay without guile. Walang kapintasan sa kapangyarihan ng Diyos pag wala ng maling doktrina na galing kay Satan. Yun pong doktrina, yung flood, salamat po may liwanag po ngayon na yung babae na hinabol ng dragon ay yung church po ay merong purification. Salamat po na pinopurify na Lord sa bawat mga karanasan simula ng ipaunawa ng Lord ang kanyang salita at siya ay salamat po na merong book of life at yung book of life na yun ay nasa kanyang pag-iingat. At salamat po sa nagsulat. Ang iniisip ko po kasi no, si Lord Jesus din ang nagsulat dahil hawak po niya sa Revelation 21:27 yung pong book of life. Yung pala po yung may taga-sulat. Oh, mga angels. They are recording. Every deeds are recorded by the angels.
Opo, yun po yung hindi ko po alam. Pero ngayon po ay binuksan ni God yung kaunawaan na ang angels ay hindi nagpapahinga. Katulad rin ni Lord Jesus. Kaya may tanong lang po ako, Brad. Yes po. Ang mga angel po ba pag hindi nag-pray, hindi rin kumikilos? Yung mga bantay na anghel sa bawat iglesia? May dalawang klasing anghel na binabanggit sa Biblia, no? Yung angel of God, yung talagang mga angel. Yung sa iglesia po ay yung angel na nabanggit po dyan, ayon po sa translation, yan po angelos. Yung angelos is actually messenger. So ibig sabihin ay yung ibang mga kwan po dyan, katulad sa seven churches, may mga angel in Laodicea, angel of Philadelphia. Actually, they are the leaders or the messenger of that time. Hindi po siya literal na angel na kung saan ay yung mga angel ayun po yung nagwi-witness or nagsusulat po ng record natin. Pero yung mga mensahero po, yung nagme-message sa atin, kaya may first angel's message, may second angel's message, may third angel's message. Ito po ay mga mensahero na kung saan ay nagbigay ng liwanag sa mga iglesia. Okay? Katulad po sa panahon ng first angel's message. Sino pong nagdala niyan? Si William Miller. Okay, si William Miller po ay nagdala ng first angel's message, second angel, actually po mga kanyan, mga pioneers natin. Yung sa third angel's message po mga kapatid, ayun na po si Ellen G. White. Okay? At yung fourth angel's message po ay si Victor Hotif. Yun na po yung actually mga application ng mga mensahero na pinahintulutan ng Panginoon na nagdala po ng mensahe para sa atin. Hindi po siya na anghel mismo na bumaba para bigyan tayo ng katotohanan. That is not. It is actually the spirit of truth that makes the man able to speak, and he becomes an angel or mensahero. Kasi ang angelos in Greek is in English is messenger. Okay? Mensahero po siya. So, hindi po natin ma-apply lahat ng mga anghel na binanggit po sa Revelation ay mga anghel na literal. Kundi ito po ay mga mensahero na magpapahayag ng mensahe sa lupa. Kaya yung angel flying in the midst of heaven, yan po ay it's a long period of time that the people are giving this message. Tayo po yun, mga Seventh-day Adventists, mga mensahero. Now we are actually bringing the three angels message. Kaya nasa kwan po siya, midst in the air pa lang siya. Kaya yung isa naman sa Revelation chapter 18, come down. Yung come down ay talagang kwan po yun na may power po yun. The mighty angel of Revelation chapter 18. Yun na po yung tinatawag giving force and power to the third angel's message. Yung mensahe ni Victor Hotif, yung shepherd's rod message is actually giving the power. Una muna tayo ngayon, message. Wala pa tayong power ngayon. Pero when we are settled in the truth, then we are ready to receive the power during the time ng Pentecostal power. Now when the Holy Spirit will be poured out to all flesh, Joel chapter 2 verse 28, na all flesh will receive the power of the Holy Spirit. And so when the 144,000 will preach the gospel during the time, it will become a very glorious, talagang mabilis po ang pag-ani. That will be a harvest of the earth. Kaya great multitude po ang maliligtas. Hindi po mabilang. Amen. Okay. Thank you po. Salamat po sa So Lord. yun po mga kapatid. Kaya marami po maliligtas. Hindi po, wag po tayo mag problema na baka hindi maligtas yung mga kaibigan natin, mga kapatid natin. No, God knows them better than us. Alam ng Panginoon yung sila mas lalo, mas higit pa
sa nalalaman natin mga kapatid. Kaya be faithful. Tayo po ang tinitingnan po dito. Are you faithful? So it's a challenge for us mga kapatid. Ano? I hope that you learn from this study this afternoon. So next week, dagdagan po natin itong chapter 18 kasi hindi ko pa natapos ito. I will add more dahil nais po natin talagang may mga insights tayo na matatanggap po rito sa pag-aaral dito sa Revelation chapter 18. Pag matapos natin chapter 18, we will proceed to chapter 19. Ang chapter 19 po ay kwan po yan. Nandyan na po yung second coming. Partly po yan preparation for the second coming mga kapatid. And then chapter 20, it's about the millennium and the second resurrection. And then chapter 21 to 22, that is already from the resurrection up to the time of eternity. Okay? So I hope it's actually you have the picture, the bird's eye view of Revelation kasi patapos na po yung pag-aaral natin sa Book of Revelation. Ang sunod mo natin na pag-aralan series ay Daniel. Okay? Ang Daniel po ay 12 chapter lang po yun. Kaya maganda po yun. Pag-aralan din po natin yan. Siguro pag matapos natin ang Revelation, chapter 20 ay chapter 22 ay diretso po tayo sa Daniel 2. I think and I suppose it would be after after AGM na siguro yon. Mga po siguro yon, mga September, August second week. Kasi sa July 11 up to September 11, I will be in the Philippines. So magkita po tayo diyan mga kapatid. Pupunta po ako diyan sa island, sa Quezon province. I will spend there siguro mga 1 week or 2 weeks, Sister Susan, And then diyan po sa Quezon, sa Manila po, I will spend also a week, I think, from July 11 up to 17 po ang flight ko from Manila to Tacloban. So yan po mga kapatid yung ating schedule. I hope magkita-kita tayo dyan muli sa darating. So tapusin natin itong chapter, ang Book of Revelation, para at least mayroon po tayong talagang buong pagkaunawa po sa ating mga pag-aaral sa prophecy. Okay, so for our closing, Sister Susan, can you lead us in a prayer? Is it okay po? Sister Susan? Parang wala pa kayo. Hello? Yun, nagkuhan po. Opo. Okay, sige po. Abang banal, mga po ang salita. Yung pong biyaya na natatanggap namin ay hindi pangkaraniwan dahil ito po'y salitang katotohanan mula sa liwanag na nanggagaling sa iyong anak, aming Panginoong Jesus. Kaya salamat po sa paglaya. Salamat po sa katubusan ng dugo na binigyan kami, Panginoong Jesus, ng iyong kahabagan upang maunawaan po namin at mabuksan kami sa magitan ng biyaya ng iyong pag-ibig. Lord, we need you. Kailangan ka po namin, Ama. Dahil wala kaming magagawa sa aming sariling karunungan, sa aming kaunawaan, sa aming mga natutunan sa mahabang panahon. Kaya ngayon po, O Diyos, ay nagsisimula kami sa panibagong pagkain na bubuhay sa amin upang mabuhay po ang nakakarinig na iba. We cannot do nothing with ourselves because we are from the dust. Lord, we thank you because you gave us a humble and thirsty life. Nakin po namin ang masaganang buhay na binanggit mo sa mga kapahayagan ngayon. At ingatan mo po si Brother Glenn, ingatan mo po si Sister Irene, ang kanyang mga anak.
Tulungan mo po na sa bawat plano ng kanyang buhay ay maranasan po niya na tunay na ikaw ay tataas nila. At gayon din po ng mga nakakarinig at natuturuan. Salamat po, binabalik namin na mataas na papuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Okay, maraming salamat po. God bless po sa lahat. So sa muli, okay, God bless. Bye-bye. Okay. Regards to Stephanie there. Ito po. Okay, bye-bye.